Welcome back mga kababayan din sa aking YouTube channel at ngayon ay nandito tayo sa park, tabi ng ilog. Hindi masyadong malamig ngayon, negative 1 lang. Hindi katulad paggabi, nag-negative 9, negative 10. At ang video ko ngayon ay tungkol sa ibang kababayan natin na nagko-comment sa ibang video ko. Marami na kasi ang pa-expired na yung approval para sa paghihintay ng employer dito sa South Korea, yung mga naghihintay na mapili ng employer, ma-select, may mga approval. Marami pa sila. Marami pang naghihintay ng employer. At karamihan nga sa kanila ay mag-iisang taon na at kailangan kasi kapag naka-isang taon ka nang naghihintay ng employer, siyempre kailangan mong i-renew yung approval mo para sa next 1 year. Bali 2 years yung validity para sa paghihintay ng employer. Pero kapag naka-isang taon na sa paghihintay, kailangan siyempre i-renew. Yun yung batas ng DMW. Mahirap ito para dun sa mga naghihintay ng employer. Kasi yung iba ay may ibang opportunity sa ibang bansa na naghihintay kung kukunin na ba nila, mag-a-apply ba sila sa ibang bansa or maghihintay na ma-select ng employer papunta dito sa South Korea. Doon sa isang babae, kasi nga ang sabi niya ni kabayan ay kung i-renew pa ba niya yung approval niya for another 1 year kasi gusto na niyang mag-apply sa Hungary. Sa mga babae, mahirap kasing masilik mga kabayan ng babae dito sa South Korea, yun ang totoo talaga. Suntok sa buwan sa mga babae ang pag-apply dito. Para sa akin, kahit sabihin ko na ituloy niya yung pag-apply niya sa Hungary, ang masasabi ko pa rin ay maghintay pa rin. Kasi may isang taon pa eh. Pag na-renew niya, may isang taon ka pa para maghintay ng employer. Para sa akin, kahit babae ka, kahit suntok sa buwan, kahit sabihin natin suntok sa buwan ang paghihintay ng employer dito sa South Korea, ay i-renew mo pa rin. Maghintay ka pa rin. Kasi alam niyo kung bakit, sayang yung nasimulan mo. Pag-aaral ng Korean language, ang daming proseso, ICARA test, skill test, medical, napagdaanan mo ng lahat, waiting ka na lang ng employer. Kaya ang masasabi ko, kahit sa mga babae, kailangan nyo pa rin i-renew yung approval ninyo. Kailangan nyo pa rin maghintay kasi hindi natin masasabi. Dito kayo nagtiyaga sa pag-apply, nagsumikap kayo, ang hirap-hirap mag-aral ng Korean language tapos bigla kayong aayaw. Hindi katulad dun sa mga nag-uumpisa pa lang, mga nag-aaral pa lang ng Korean language, sila yung talaga, marami pang pagdadaanan, marami pa silang hirap na pagdadaanan. Pero ikaw, waiting ka na lang ng employer, magtiyaga ka na lang kahit isang taon. Ngayon, kapag natapos na ulit yung isang taon mo, kapag natapos na yung 2 years sa pag-iintay mo, na-expired na yung approval mo, hindi ka na pwedeng mag-intay, doon na kayo mag-apply sa ibang bansa. May nag-comment din na lalaki sa isang video ko na kung i-renew pa ba daw niya yung approval niya para sa pag-iintay ng employer dito sa South Korea bilang isang factory worker kasi may ginawa akong video na tungkol sa seasonal worker. Pinag-iisipan niya kung i-renew pa ba niya kasi sa seasonal worker mag-a-apply ka lang sa DMW. Ito lang mga kabayan, hindi ko pa alam ang tungkol sa proseso ng pag-a-apply ng seasonal worker. Maraming vlogger din dito sa South Korea na nag-update tungkol sa pag-apply ng seasonal worker dito sa South Korea. Pero yung nakita kong balita, kasi nagawan ko nga rin ng video, ay yung DMW na mismo ang nagsabi na kung gusto mag-apply ng seasonal worker dito sa South Korea, ay kailangan pumunta sa DMW, kailangan magtanong sa DMW kung ano ang proseso. At meron pa rin kasing nagsasabi na sa LGU pa rin daw, sa munisipyo pa rin daw, pero ang mas maganda talaga mga kabayan kung interesado kayong mag-apply ng seasonal worker dito sa South Korea ay mas magandang pumunta na lang sa DMW. At sa ibang lalaki na nag-aalangan na, kasi yung iba nga naman ay 30 plus na ang edad, yung isa ay 37, yung nag-comment sa isang video ko,
Sa mga lalaki kabayan ay mataas ang chance na magka-employer kahit 38, 39 years old ka, basta may active kang approval para sa paghihintay ng employer, ay may pagkasa ka pa rin magka-employer. Wag niyong sayangin yung pinaghirapan niyo, yung nasimulan ninyo. Nandiyan na kayo, naghihintay na lang kayo ng employer. Mas mahirap yung nag-uumpisa pa lang, yung mag-aaral ka pa lang ng Korean language. Mas maganda nga yung sitwasyon ninyo, yung mga naghihintay ng employer, huwag kayong panghinaan ng loob. Yung para sa inyo, para sa inyo talaga yan. Kaya i-renew nyo yan. I-renew nyo. Huwag muna kayong mag-apply sa ibang bansa dahil sayang yung nasimulan ninyo. Sa totoo lang, itong nakita ko na mga nagka-employer nung karoon ng massive selection nitong nakaraang taon, December, ay marami akong nakitang 30 plus ang edad, 30 years old. Meron pa ngang 39 years old na nagka-employer. Kaya magtiyaga muna maghintay. Tapusin nyo, sa mga lalaki din, tapusin nyo yung 2 years. Ngayon, pag hindi kayo talagang nagka-employer sa loob ng 2 years sa paghihintay, ay doon na kayo magdesisyon kung saan nyo ba talaga gusto. At kung gusto nyo pa bang umulit-ulit na mag-exam para dito sa South Korea, kung gusto nyo mag-apply na sa ibang bansa, ayun. At least nalaman yung totoo, maging sa lalaki o sa babae. Ayun. Kaya, ganun talaga mga kabayan, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang proseso ng pag-apply dito sa South Korea, walang kasiguraduhan. Kaya dun sa mga nag-aaral pa lang ng Korean language na gustong mag-apply dito, ay yan ang totoo. Na ang pag-apply dito sa South Korea ay walang kasiguraduhan. Kailangan talaga buo ang loob niyo at handa kayong tanggapin kung ano man yung mangyari sa pag-apply nyo dito. At ako pinagdaanan ko rin yung ganyan. Tagal ko rin naghintay ng employer, no? 1 year and 3 months. Pero hindi rin talaga ako nawala ng pag-asa. Kasi iniisip ko noon, nasimulan ko na, kailangan tapusin ko. Sabi nga ng asawa ko nun sa akin, wag ko na raw i-renew yung approval ko pag nag 1 year, wag ko na raw i-renew yung approval ko kasi doon na lang daw kami kumbaga umuwi na lang kami sa Palawan, sa probinsya niya para doon na lang ako magtrabaho. Pero sabi ko sa kanya, kahit 38 years old na ako noon, hindi pa rin ako maghihintay pa rin ako. Doon para sa akin kasi doon ko malalaman kung talagang para sa akin itong South Korea. Kahit 38 years old na ako noon, talagang inirenew ko yung approval ko. Kahit nangutang ako ng pang-renew ng passport ko kasi noon, time na yun, halos magkasabay. May expired din yung passport ko noon. At hindi ka pwedeng mag-renew ng approval kapag wala ng 1 year validity yung passport mo. Kaya bago ako nag-renew noon ng approval, nag-renew muna ako ng passport ko. Nangutang pa ako. Sa mga naghihintay ng employer, magtiyaga lang kayo sa paghihintay. Ngayon, kapag natapos yung 2 years at hindi talaga kayo nagka-employer, ayun, saka na kayo magdesisyon kung ano yung dapat ninyong gawin, kung mag-apply kayo sa ibang bansa or mag-i-exam kayo ulit dito sa South Korea. Ganun lang mga kabayan. At ito, magbabike tayo dito sa tabi ng ilog. Para exercise din.